Ano nangyari? Verse, chapter 13. Amen. Chapter 13, last verse. Kung nakita nyo, pakibasa. Huwag kayo'y nanatili ang tatlong ito. At narito ay nananatili ang tatlong ito. Ito ang pananampalataya, ang pag-asa, ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Faith, hope, and charity. But above all these things are charity. Purihin ng Diyos, mga kapatid, maaari na po tayong magpapalala. Amen. Thank you, Lord. Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 13, ang sabi po ni Paul, "Do I speak with tongues and of angels, of men and of angels? Bagamat ako'y nagsasalita ng wika ng tao o ng anghel, ngunit kung walang pag-ibig, ay wala itong kabuluhan. Amen. Ni kahit ibigay ko ang lahat ng aking ari-arian at ibigay sa lahat sa mga dukha, o ibigay ko ang aking sarili upang ito'y magiging buhay hagdog, ni ako man ay magkaroon ng pananampalataya at ako aking palipatin ang bundok tungo sa isang bahagi, o ako may kaloob pa, mga kapatid, na sabi ni Pablo, baka ako may kaloob ng pagsasaysay ng mga hiwaga ng Diyos. Ngunit kung walang pag-ibig, wala itong kabuluhan para sa akin. Amen. Yan yung bagay na nais kong iparating at iparating ng Panginoon sa bawat isa sa atin. That the perfect of a structure, the structure of a perfect man, ang kahuli-hulihan doon na magkasunod, mga kapatid, kung titignan mong maigi at papansinin mo, hallelujah, itong brotherly kindness. The last is charity. Brotherly kindness. Hallelujah. Bakit ang drive ni Pedro, bago natin i-connect natin itong si Pedro at si Pablo, mga kapatid, bakit ang drive ni Pedro na sa huli-hulihan at ang paliwanag niya, mga kapatid, hallelujah, sa mga bagay na nais iparating niya sa tao, he make mention the word charity. And Paul in 1 Corinthians chapter 10 din, alam naman natin na ang aklat na yan ay aklat ng pag-ibig, mga kapatid, na unang Korinto kapitulo 13. And Paul exhorted the word charity, but I am not speaking about charity. Kaya, mga kapatid, sabi nga ng brother, sabi nga ng isang, ni brother doon, hallelujah, sabi niya, everything that we have, o kahit mo sabihin, revelation, faith, whatever it is, it belongs to love. Hindi mo kaya paglingkuran ng Diyos kung hindi mo mahal ang Diyos. Hindi mo kaya paglingkuran ng tao kung hindi mo mahal ang tao. Amen. Hindi mo kaya magbigay kung walang pag-ibig. You cannot give without love. Amen. Hindi mo kaya pumunta sa church kung hindi mo mahal ang fellowship. Amen. Hallelujah. Amen. Bakit nabanggit ang the structure of a perfect man? Sabi nga natin binasa, mga kapatid, we are complete in this message. We are perfect in this message. We are complete, perfect. The structure of a complete and perfect man. Hallelujah. Sabi nga ni brother Ariel, yung mag-preach yung kanyang pastor nung kinikilala dati, wala na ibang paboritong subject kundi faith.
But we know already their definition about faith. Kahit ulit-ulitin, balik-baliktarin, itambling dito, itambling doon, mga kapatid. Alam natin ang definition nila about faith. Yes. Amen. Right. Hoping But kailangan natin mag-little bit higher about faith. Right. About virtue. Alam mo mga kapatid, itong binasa nila na 7, nilagay ni Pedro dito. Bakit nilagay niya ang 7 na ito mga kapatid? That's faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, and also brotherly kindness, and also the charity. It is a person. Amen. Ikaw yun mga kapatid. Ikaw yan. Amen. Sabi ni Brother Branham, bago ko ikot-akot ni Brother Branham, yung last word ni Brother ni Pedro doon, sabi niya, for if ye do these things, yan yung gusto kong iparating sa inyo. Yan yung title. Kuya, baka nang mama. If you do these things, ye shall never fall. For if ye do these things, ye shall never fall. Ano ang ipinapagawa ni Pedro sa buhay natin? Sinaysayin muna mga kapatid ang structure of a perfect man. At hindi siya natapos doon mga kapatid. Balikan natin muna ang scriptures. Pagkatapos niyang isinaysay ang 7 of structure of a perfect man, sabi niya, for if these things be in you, tinukoy niya mga kapatid, ang mga bagay na ito ay nasa iyo, ang sabi niya, and abound. Ano ba yung abound? Nananatili. Hindi lang sa araw ng linggo. That's right. Hindi lang sa araw na nagsasamba ka. Amen. Kundi nananatili ito araw-araw, oras-oras sa buhay mo. Kahit saan ka pumunta ka sa eskwelahan, Brother Kim, hindi mo katatakutan ng tatay mo dahil meron akong warning sa'yo. If they do these things, kahit saan ka pumunta ka sa trabaho, pumunta ka kung saan mga kapatid, ang sabi ni Pedro, if you do these things, or if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren. Hindi ka hahayaan ng mga bagay na ito na isang magiging isang barren baog o walang bunga. Sa pamamagitan ng kaunawaan sa pamamagitan ng kaunawaan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam mo ang bawat bagay na ginagawa mo. Amen. Right. Every time na pupunta ka sa eskwelahan, kapag may ginawa kang hindi tama ron, alam mo ang ginagawa mo. Alam mo ang lahat ng mga lakad ng buhay mo. Kaya nga in-exhort ni Pedro mga kapatid ang bagay na ito. Alam mo ba bakit last ang binanggit ng charity? Ang sabi ni Paul, kung basahin mo 1 Corinthians chapter 13, hallelujah, praise God, let us see that. Gusto kong basahin yan. Praise God. Okay. Praise God. Give me. Kumbaga wala akong mouse. Yan. Okay. Tingnan natin ha. Basahin natin. In-exhort. Pinalawak ni Pablo. At nakita ito ni Pedro mga kapatid. At inilagay niya sa 7 structure of a perfect man. Sabi niya, though I speak with tongues of men and angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbals. Kahit magaling kang manalita, kahit anong eloquent ang pagsasalita mo mga kapatid,
sabi ni Paul, hallelujah, ikaw lamang ay isang katulad ng isang naglalakasang mga sounds of cymbals. Kung paano yung tinkling cymbals, maingay na maingay, pero walang kapuluhan. And do I have the gift of prophecy, sabi ni Paul, and understand all mysteries. Ikaw ng pinakamagaling na pastor sa third coming. Hallelujah. Memorize mo ang quotation ng mga propeta, mga kapatid. Hallelujah. Ikaw ay merong faith of prophecy. Ikaw ang nagpapaisip dito. Ikaw ang may gift ng mystery, and understanding of all mysteries and all knowledge. Hallelujah. Tingnan mo dito sa verse 2. Magaling na magaling tong taong ito na tinutukoy ni Pedro, ni Pablo, and though I have all faith, sabi niya, so that I can remove mountains and have not charity, I am nothing. Yes, Lord. We, you, they are nothing. Ano naman kasi, sabi ni John sa 1 John chapter 4, Beloved, let us love one another, for he that loveth of God. Amen? For he that loveth of God is of God, but he and knoweth God. But he that loveth not knoweth not God, for God is charity. Amen. Can you say amen? Amen. And though I bestow all my goods, sabi ni Paul, to feed the poor, kahit manibenta ko lahat ng aking ari-arian o ang aking mga ari-arian at aking ibigay sa lahat ng mga dugat, pakainin sila kahit magkakaroon tayo ng ministerial o ano din, ng minister sa feeding program, mga kapatid. Praise God. And though I give my body to be burned and have not charity, it profited me nothing. Amen. Ito maganda. Verse 4. Charity suffereth long. Ano ba yung suffereth long? How long is long? Paano ka nagsasuffer sa pananampalataya mo? Naghihirap ka naman sa pananampalataya mo. Ang sabi ng Bible, kung may pagmamahal ka sa Diyos, meron kang suffereth long. Kaya mong pagtisan, kaya mong tiyagain, kaya mong harapin. Hallelujah! Dahil yung pagmamahal mo sa Panginoon, suffereth long and is kind. Ano yung kind? Mabuti. Ano dyan sa Tagalog? Kind. Mabait. Maamo. Ano sa Tagalog? Kind. To show oneself Magandang loob. mild. Maganda ang kanyang kalooban. Can you say amen? Amen. Charity envieth not. Hindi siya naiinggit. Kapag may ginagamit sa ministry, hindi siya naiinggit. Alam niya kung anong ministry meron siya sa body. Kung nakalagay lang siya sa tenga, dapat doon ka lang sa tenga. Huwag mong kaingitan ang paa, huwag mong kaingitan ang kamay, huwag mong kaingitan ang bibig. Mabuti pa sila laging ginagamit ni pastor. Watch yourself, ginagamit ka rin ng Panginoon. Katulad nga ng discussion namin, hindi mo kailangan ni Sister Blandy mag-preach dito. Dahil every time na ako nag-preach ako dito, nag-preach siya. Amen. Amen? Amen. Ay, bawal ang babae, pasensya na talaga. Kahit saan balik na rin. Sabi ni Brother Don, I will not overboard what Brother Branham said about the woman preachers. But those women na gusto na nilang mag-preach sa pulpito, gusto na nilang magturo. Kahiya-hiya ang sabi ng Biblia. At hindi kailanman binigyan ng authority o binigyan ng isang permiso, sabi ni Pablo, ng babae magturo sa loob ng iglesia. Amen.
Abomination yun sa harapan ng Diyos. Charity vaunteth not itself. Ano yung vaunteth? Ha? Sunod doon sa envieth, then vaunteth. Kakarangin. Kakarangin. Hindi na gano'n? Kasi ang kasunod is not puff up. Hindi siya nagmamataas sa kanyang sarili. Hindi siya yung ako. Marunong siyang makinig. Amen? Hindi siya nagmamataas sa kanyang sarili. Hindi siya nagpapakita na magaling siya. Dahil sa panahon na ginagawa niya, alam niya ginagawa niya ito para sa Panginoon. Amen. Does not believe or behave itself unseemingly. Ano yun? Verse 5. Verse 13. Verse 5. Verse 5. Hindi nag-uugaling mahalay. Yeah? Okay, thank you. Hindi siya naging ugaling mahalay. Madaling salita, ano ba yung ugaling mahalay? Pastor. Madaling isip. Bastos. Tama. Seeketh not her own. Hindi niya hinahanap ang kanyang sarili. Is not easy provoke. Thinketh no evil. Hindi siya basta-basta napoprovoke at hindi siya nag-iisip ng masama. That is the true third coming believers. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Hindi siya nagagalak kailanman sa kalikuan. Ang liko ay liko. Hindi po pwede na ang liko gawing matuwid. Kaya nga meron tayong mga pagdidisiplina sa mga anak natin. Tila baga ang mga anak natin kitigas ng mga ulo, mga kapatid. Yes, amen. Yung warning ko na lang dito, kaliwat kanan mga kapatid. Yung saway ko sa mga ito, kaliwat, ayaw ko isang araw magiging pasaway sila. Para sa inyo yun. Hindi yung para sa amin. Patapos na ang araw namin. Kailan nyo alalahanin? Pag wala na ako? Sabihin, sana ginawa ko yun nung nandito pa si Papa. Sana ginawa ko yun nung nandito pa si Pastor. Amen. Amen. Sasagutin ko kayo mula doon sa 6th dimension. Huli na. Sana naging masipag ako nung nandito pa si Pastor Loy. Ay, hindi ako nagpapaalam sa inyo. Ang dami ko pang gagawin. Pupunta pa ako ng Qatar. Amen. Praise God. Amen. Isyal kami doon ni Pastor Edwin dalawa. Sama rin niya ako sa Hong Kong. Alam niyo mga kapatid, hindi na biro itong ministry ng Pastor ni Maya. Kaya marunong na kayong magpakain at tumayo. Young men, gusto kong tumayo kayo sa inyong paa. Pag wala si Pastor, pakainin niyo ang mga tupa na ito. Hindi na ito birong ministry. May mga panahon na hindi ako kasama rito. Tandaan niyo yan. May mga panahon. Lumawak na ang ministry ng pastor ninyo. Pero ito ang pangako ko sa inyo. Hindi ko kayo kailanman iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. That is my responsibility as your pastor. As long as I live. Habang ako'y nabubuhay, mga kapatid, tandaan niyo yan. Pero dahil nangangailangan din ang mga ministro, ang mga ibang mga kapatid natin sa ating responsibility, dahil hindi ito baysa lang. Yes. This is a body ministry. Amen. Amen. Sometimes pastors requesting us. Kita mo yung galak ni Pastor Biber, mga kapatid, nung dumating tayo roon. First time ko siyang nakita, medyo akala ko suplado si Pastor Biber. Nakalong sleeve yan lang, mga kapatid. Tapos ang tingin na gano'n. Kasi ano siya, mataas siyang opisyal doon sa kanilang lugar. Yes. Maganda ang trabaho niya. Nag-uutos siya ng tao. Pero kahapon mga kapatid, nung dumating tayo nung Biyernes, mga kapatid, nakita ko ang tunay na Pastor Biber.
Amen. Sigaw siya ng sigaw. Kita ko yung ramdam na ramdam ko yung galak niya, mga kapatid. Nung makita niya ang mga kapwa niya, mga manggagawat, pastor, ministro. Hallelujah, nakita ng dalawang mata niya. Sabi niya, ligo tayo sa dagat. Mamaya na tayo mag-usap-usap. Amen. Madali na lang mamaya. Wala naman. Hawak natin ang ating oras. Enjoy muna tayo, pastor. Amen. Nagkayayaan, makita mo yung mga pastor. Sabi nga ni Sister Blandy, pag oras na mag-preach, napaka-stricto ni pastor. Oras ng meeting, napaka-bagsik ni pastor. Hallelujah, pag nanaway si pastor, sagad hanggang buto. Pero nung nandun kami sa baybayin, mga kapatid, hallelujah, makita mo, bata rin pala si pastor. Isip ba? Tawanan kami yan, tawanan, habulan ng habulan, mga kapatid. Nanguhuli Makita ko pa lang si ka. Pastor Edlayog, makita ko Pastor Manny nag-aabulan dahil magbubuhatan sila. What a fellowship. Amen. Amen. Makita ko si Pastor Bibir habang nandun kami sa tubig, mga kapatid, ulan, bumubuhos. Alam nyo, hindi yun nagbuhos na ulan na parang accident lang. Yes. Sabi nga nung siya, Pastor, we are in the age of the Aquarian age. Habang Yes. naliligo yung mga creator, mga kapatid, tuwang-tuwang ulan, binubuhusan kami, naliligo sa dagat. Hallelujah, nagre-rejoice. Amen. The nature serving His Master. Amen. Kailangan maunawaan, hindi bagyo yun. Walang Right. bagyo during that time. Pero ang lakas ng ulan, mga kapatid. Sobra. See? Amen. Amen. Alam, kaya nga, naiyak ako eh. Habang tumatagal, nag-enjoy ako sa fellowship. Kasi may mga pastor, pag kumukunti na yung membro, halos magpakamatay na eh. Hindi kasi naintindihan. Naintindihan ko anong ministry yung binigay ng Lord sa akin. At ako'y naniwala deep in our hearts, hindi lang dito ang expansion ng Hillstone, ng LCF Hillstone Ministry, or the third coming message, mga kapatid, hanggang sa kung saan tayo abutin. Amen. Alam mo, yung plano namin na mission, mga kapatid, alam mo, nandito sa puso ko, tinatarget ko isang tao, yung kapatid ko. Tutukan ko siya ng 2 gabi, hindi ko siya patutulugin. I-share ko ang mensahe ito. Kapag may binhi siya, gigising siya. Pag wala kang binhi, I will judge you. The I word will. judge. Every word that proceeded out of my mouth, the same shall judge you. Sabi Right. ng Lord, hindi ako pumarito upang hatulan ng sanglibutan dahil nais ko na sila mga ligtas sa pamamagitan ko. Ngunit kung hindi nila sampalatayanan ang bawat salitang sinasabi ko, ang salitang sinasabi ko ay siya Amen. sa kanila. Right. Hallelujah. Amen. And sabi ni Paul, rejoice not in iniquity but rejoice in the truth. Right. Hindi tayo nagagalak doon sa kalikuan. Ang liko kailanman hindi pwedeng magiging maayos. Sabi nga ng kasabihan, kung nagpasimula ka ng liko, magtapos ka ng liko. Right. Right. Magsimula ka ng mali, magtatapos ka ng mali. Can you say amen? Amen. O, sa solusyon ng math, di ba? Isang bagay lang yun na mahalo mo ron na mali. Lahat ng definition mo, Yes. mali. Amen. Engineer yan. Sa pagkakamali mo lang, Ng formula. Solution formula, is mali. pag equals mo, mali lahat yun. Charity beareth all things. Tinitiis niya ang lahat ng bagay. Believe it all things. Pinaniwalaan niya lahat ng bagay. And also, hope it all things. Inaasahan niya ang lahat ng mga bagay. And endure it all things. Ano? Tinitiis niya ang lahat ng mga bagay. Amen. Mamuti-muti. Sabi ko nga, kapag gusto mong maging pastor, yung diskusyon namin sa Bataan, kasi alam namin ang aming panahon palipas na eh. Kailangan may tumayo, Joshua. It's either anak ko, it's either young people here, no problems. Tumanindigan ka, Joshua, sabi ni Moses, tumayo ka sa iyong paa, dalhin mo ang mga anak ng Diyos sa lupang pangako. Yan ang habili ni Moses kay Joshua.